Mga kababayan, pakinggan po natin yung mga banat, mga tirada ng mga maka-Duterte at mga maka-Kibuloy sa ating pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para po sa akin yung kanilang mga binitawang salita, yung kanilang mga banat sa ating Pangulo, para po sa akin ay pangmamaliit, pang-iinsulto, o pag-underestimate sa ating Pangulo at parang ang dating po sa akin talaga ay pambabastos sa pinakamataas na pinuno ng ating pong bansa. Pakinggan po natin at pagkatapos po nating mapakinggan ang mga sinabi nila, ibabahagi ko po sa inyo ang ginagawa ng Pangulo bilang tugon or sagot sa kanilang mga ginagawa at sinasabi sa ating pong mahal na Pangulo. So ito po mga kababayan, pakinggan na po natin isa-isa. Tatlo po ito, pakinggan natin at mamaya, uulitin ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ba nagre-respond, no? Kung paano tumutugon ng ating Pangulo sa kanilang mga sinasabi. Ito na po, pakinggan natin. Now I'm seeing all of this and I can see yung vigilantism na sinasabi ni Attorney Torion, etc., ni Attorney Topacio, ni Eric, yung all that hard work of the Duterte administration is really going down the drain because of this president. Sinisira niya, winawasak niya ang mga institution natin at ang bansa natin, winawasak niya. So, but while we're doing all of this, habang nag-uusap tayo ng ganito, malalim, mabigat, nasa isip ko rin talaga pa, hindi ko matanggal, naiintindihan kaya niya yung sinasabi natin? Pumapasok ba sa utak niya yan? Sablay na sablay. Pareho sila ni Abalos, parang anong pinagsasabi ng mga ito? Ang pupulpol, 'di ba? So, yun yung problema natin ngayon, walang kakayanan itong mga nandito na nakaupo, nakaluklok, at ang abusado pa, napakabibigat na ng mga krimen nila at mga atraso nila sa atin, at yung kapangyarihan na hawak nila, ginagamit nila para sa sariling, for personal gain and for political ambitions and to destroy our country. Sa KOJC po, yung sagot po ng Pangulo nila, si Bongbong Marcos, parang wala pong ka-logic-logic. Yung hindi po tugma, yung ano pong laman ng utak niya at sa nilalabas ng bibig niya, hindi po tugma. Tinanong po natin ano po yung motibo niya. Natural po. We have the right po to question what are their motives. Bakit po ginagawa nila ito kay Pastor. Now, binalik po sa amin ang tanong, ano daw yung motibo namin? Ang motibo po namin, hustisya. Gusto po namin makamit ang tunay na hustisya, Marcos Jr. Now, ano po yung motibo ninyo sa pagsalakay po ninyo dito sa compound po namin, June 10? Ano po yung motibo niyo? 3 batalyon, full battle gear, may bazooka pa. Sinalakay ang 5 release compound po namin dito. Mga inosenteng civilian, mga missionary workers ang humarap. Mr. President, kung ayaw mong questionin ka at tanungin ka ng mamamayan at pasagutin ka sa mga bagay na malinaw na may mga paglabag sa batas at may malinaw na gumagamit ng abuso sa kapangyarihan, you better resign from your office as the president of this country and go back to private life. Because hindi ka nababagay sa gobyerno kung ikaw ay ayaw tanungin at ayaw sumagot sa mga tanong ng taong bayan. Yun po ang hahatol sa iyo ay mamamayan. At marami pa po mga kasama ko ang maglilinaw. Pero klaro po, ang pagsunod sa batas, una sa lahat, hindi po yan lagos sa ilong o lagos lang sa tainga. Ginagawa po yan. Gawin mo muna ang pagsunod sa batas. Sapagkat malinaw ang mga paglabag mo sa batas, ay nangangahulugan din ang gobyerno mo, ay tama lang ang deklarasyon ng Kingdom of Jesus Christ last time. Your government has become not just a miserable failure, but one of a lawless government. Ayun mga kababayan, narinig naman po natin, narinig niyo po. Para po sa akin, yung pong mga sinabi nila, mga binitawan nilang salita ay pang-iinsulto, pangmamaliit at pag-underestimate po sa Pangulo natin. Bago ko po ipakita sa inyo yung tugon or sagot ng Pangulo sa mga sinasabi nila, mga ginagawa nila, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na yung nakikita ko sa kanila, naobserbahan ko sa kanila, punong-puno po ng galit at inggit ang nasa puso nila. Yun po yung aking observation. Galit, inggit at puro negative po ang naririnig natin sa bibig nila. Para po sa akin, kapag ganyan lagi ang pinapairal ng mga tao, pinapairal nila, hindi po sila magiging productive. Hindi po sila makakatulong sa ating bansa, sa ating gobyerno. Sa totoo lang, mas okay pa po ang mga kakamping. Hindi naman po sa binubuhat ko ang sarili naming bangko. Pero ito po talaga yung totoo. Mas okay pa ang mga kakamping
Dahil kahit kami po ang nakalaban po ng mga loyalist at ng Pangulo at kami po ay natalo, alam nyo kung anong ginagawa namin. Nakikita nyo naman po, volunteerism kapag meron pong bagyo, nandiyan po ang mga volunteer group na Attorney Lenny sa iba't ibang lugar ay kusang gumagawa ng kanilang relief operation, no? Na kung anong meron kami, ibinabahagi namin sa ating mga kababayan na naapektuhan na sa lanta ng bagyo. Si Attorney Lenny nagtatag ng sarili niyang NGO para makatulong sa gobyerno, sa Pangulo, sa mga Pilipino, no? Again, kung papairalin po ang inggit at saka yung mga hinanakit, no, yung galit sa puso, hindi po talaga magiging productive. Hindi po tayo makakatulong sa bansa natin. Mga kababayan, sana po ito yung magsilbing malinaw na mensahe sa ating pare-pareho na sa susunod na eleksyon, alam na po natin kung sino yung dapat natin suportahan. Kitang-kita na po natin sa mga nangyayari ngayon kung sino talaga yung pang-personal at political interest lamang ang inuuna. At kitang-kita po natin kung sino yung mga pinuno, no? Mga leaders natin na manalo, matalo ay talagang makabansa, makabayan at talagang interes at seguridad ng mga Pilipino ang uunahing asikasuhin at uunahing ayusin, no? Kitang-kita doon na lamang po sa kaso sa West Philippine Sea. Kitang-kita natin kung sino makabayan, ang administrasyon ngayon o ang administrasyon noong nakaraan. Para po sa akin, yung administrasyon ngayon. At hindi lamang po, ang dami kong pwedeng sabihin para ipaliwanag sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng pagiging makabayan ng kasalukuyang administrasyon or kasalukuyang Pangulo natin at ang nakaraang administrasyon. Kitang-kita nyo rin naman yan mga kababayan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano po tumutugon or sumasagot ang Pangulo sa mga sinasabi nila at ginagawa nila. Yung kanilang pagwewelga, yung kanilang pang-insulto, pang-mamaliit. Ito po ang ginagawa ng Pangulo. Hindi ko po mai-share lahat, kaunti lamang ito dahil kung i-share ko lahat, baka po humaba po ng sobrang haba ang video. So bilang tugon, ito po ang ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas. Ito po, nagkaroon po ng turnover ng 129 patient transport vehicles sa local governments ng Cordillera Administrative Region. Mga kababayan, yan po ipatunay na yung tax na binabayad natin ay bumabalik din po sa atin. 129 patient transport vehicles to local government of CAR. Bukod dyan, nagkaroon po ng upgrade yung mga equipment at facilities sa PCMC, sa Philippine Children's Medical Center. Ayan po, pinapakita ko po sa inyong resibo. Bukod dyan mga kababayan, nag-launch po ng bagong Urgent Care and Ambulatory Service or BUCAS Center. Ito pa yung facility na nagpo-provide ng round-the-clock immediate attention sa minor injuries and urgent medical needs in select areas. BUCAS Center mga kababayan. Bukod dyan, ito po, nag-turnover ng 69 patient transport vehicles sa LGUs across Region 1. Ayan po. And bukod dyan mga kababayan, nag-distribute po ang ating gobyerno, ang Pangulo ng agricultural, fishery, and veterinary tools and equipment to our hardworking farmers, fisherfolks, and livestock raisers. Mga kababayan, pinapakita ko rin sa inyo resibo. Bukod dyan, namahagi po ng AKAP or Ayuda para sa Kapos Kita program na na-distribute sa 7,000 beneficiaries. Ito po ay ilan lamang sa mga ginagawa ng ating gobyerno, ng Pangulo, na may long-lasting impact sa kabuhayan or sa buhay nating mga Pilipino, no? So, ito po ay, I'm sure, confident ako, meron pang 4 na taon ang ating Pangulo, gagawin niya ito sa abot ng kanyang makakaya para maabot lahat ng mga Pilipino sa buong bansa, no? Pero ang mahalaga, nakikita natin na nagtatrabaho at meron pong ginagawa na mapapakinabangan po ng mga Pilipino sa mahabang panahon na siguro kahit wala na siya sa posisyon, mapapakinabangan, no? Na-empower ang mga Pilipino. At ito po yung sinasabi ko sa inyo na tugon o response ng ating Pangulo sa ginagawa nila, sa sinasabi nila na pangmamaliit, pang-iinsulto, talaga namang para po sa akin pambabastos. Ayaw nga po nilang tawagin na Pangulo or President si PBBM. No? Reluctant sila. Narinig nyo naman po. So ano pong tawag doon? No, wala pong respeto. So ano pong kakahinat na nila? Ano pong mararating nila? At ano pong maitutulong niyan sa ating bansa, sa ating mga Pilipino? Na kung puro galit at inggit yung paiirali nila, hindi po talaga sila magiging productive.
Kaya nga po, sa tingin ko, mas mabuti pa nga itong ginagawa ng Pangulo na imbis na sumagot siya sa salita, napatulan niya yung mga sinasabi, at talaga ng mga gurgurin niya, no? Bilang siya yung nasa kapangyarihan, mas mabuti pa na ganito na lang ang gawin niya. Ipakita niya sa mga Pilipino, ipakita niya sa kanila, no? Sa mga Maka Duterte at Maka Kibuloy, ipakita niya sa kanila na siya ay nagtatrabaho, may resulta, at ang mga Pilipino ang makikinabang at makakaramdam. Kung tayo po lahat ay ganiyan, ay talaga naman pong mabilis po talaga tayong uunlad. At mabilis po nating mararamdaman ang kaunlaran na pare-pareho po nating gusto. Pero at the end of the day, mga kababayan, wala tayong magagawa. Kung ganyan ang gusto nilang gawin, sabihin. Kung ganyan ang gusto nilang gawin, araw-araw, mag-rally, mang-insulto, mang-maliit, wala po tayong magagawa. At the end of the day, ang importante, yung tayo, yung ginagawa ng gobyerno, ng Pangulo, yung ginagawa ng mga Pilipino na totoong nagmamahal sa Pilipinas at totoong may concern, sincere concern at pag-aaruga sa kapwa Pilipino. Yun po yung mahalaga. At sana mas dumami tayo, mas maging maraming Pilipino ang ganun ang mindset na yung uunahin ang Pilipino, ang kapwa Pilipino, ang Pilipinas, hindi ang China, uunahin ang Pilipinas nang sa ganon, tayo po ay mas mabilis umunlad. No? Kasi tapos na po yung election eh. Matagal na panahon na, magtatatlong taon na. No? Sana yung mga hinanakit nila at bigat nila sa puso, yung kanilang, sa tingin ko, inggit po talaga. Kung yan po ay talagang hindi nila maiwasan, ibuhos nyo na lang sa eleksyon. Malapit ng eleksyon 2025 at 2028, no? Pero sa ngayon, na habang meron tayong pinuno, na habang meron tayong Pangulo, na nakikita naman natin na ginagawa ang tama, no? Makabayan, makabansa, hindi maka-China. Suportahan natin, igalang natin, irespeto natin ang presidency. No? Nagtataka nga po ako. Yung mga kakamping pa ang nakikipagtulungan ngayon, sila Atty. Leni pa, sila Senator Trillanes, talaga namang bumabanat, bumabatikos sa mga taong gustong pabagsakin at patalsikin ng Pangulo. Si Senator Trillanes, si Senator De Lima, si Senator Hontiveros pa, yung talagang nakakabangga nila. No? Very unexpected. Si Senator De Lima, Senator Trillanes, Senator Hontiveros, sila pa yung talagang matatapang na bumabangga sa mga tao na gustong patalsikin ng Pangulo. No? And then si Senator Pangilinan, nakikita natin yung kanyang advocacy sa agriculture. At si Atty. Leni Robredo, yung pagtulong ng kanyang Angat Buhay NGO sa ating gobyerno, sa ating mga Pilipino. Diba? Kung ganyan sana tayo pare-pareho, talagang nakakataba po ng puso. Kaso, ewan ko, sakit na ba ng Pilipinas na talagang merong mga grupo na talagang hindi pumapahayag na umusad tayo, no? Na gusto nila, sila yung masusunod. Hindi naman pwede yon. May nanalo na no? Nagkamali kayo, hindi nyo po magagawang puppet or sunod-sunuran ang Pangulo ng Pilipinas ngayon. No? Bigong-bigo po kayo. At sana ay intayin nyo na lamang ang eleksyon. Sa patuloy nyo ginagawang ganyan at pinapakitang ganyan, na uumay lalo ang mga tao, nadidismay ang mga tao, lalo kaming lumalayo sa inyo. At nagpapasalamat ako dahil mas maraming Pilipino ang nakakakita ng maganda at merong magandang mindset. Maraming pong salamat sa panonood mga kababayan. Sana po i-like nyo ang video natin at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.